Hello, welcome back to my channel. This morning, meron tayong motherboard for repair. Ito po is Gigabyte GE320. Ayan guys. Yung processor niya is i8 9600. Sabi ng client, ang issue po nito is ah, hindi po yung nag-detect yung mga port lahat. Ayan. Ayan oh, mga USB port. So, ito yun guys. So, tuturuan ko kayo kung paano gawin. So, mag-start tayo kung meron kayong natutunan dito sa video na to. So, paki-like na lang and share and subscribe sa bagong mga video natin para ma-update kayo sa mga bagong video natin. So, yun lang guys. So, ah meron tayong idea nito kung paano i-repair. So, first step, kapag kapag sira yung motherboard, kapag USB port yung problema, anong nasa utak nyo? Anong idea nyo kung paano i-repair yung motherboard? Paano nyo i-diagnose? Paano yun yung i-diagnose? So, ayan. I-try natin kung totoo ba yung issue niya is USB. Try natin kung USB port ba talaga yung issue. So, kuha tayo ng keyboard. Ayan, kuha tayo ng keyboard. Yan. Saksak natin. Tsaka kuha rin tayo ng hindi natin malilimutan yung power supply. Ayan. Try natin kung gagana ba. So, kuha tayo ng fan. Ayan. So, kapag mag-on na siya, yung fan, automatic yung keyboard iilaw. Kapag wala, yung sira. So, try natin, switch on. Ayan. So, try natin. Ayan. On natin. Ayan. So, dapat yan, meron ng, medyo nag-stop. Ayan, bumalik. Dapat umilaw yan. Umilaw to. Saksak natin. Ibutin natin, tsaka ibalik. Wala. Walang reaction yung keyboard. Kuha tayo rin, balik din. Saksak. Ayun, umilaw. Pero walang gana ang function. So, try tayo sa kabila. Ayan, wala din. So, ayan, wala din. Walang reaction. Wala lahat. Ayan, guys. So, tuturuan ko kayo paano gawin. So, off natin. Ayan. Yun lang guys kung paano mag-diagnose sa check natin yung motherboard kung okay ba. Umilaw yon pero bigla off din yan. Di yan mag-continue. So first, kuha tayo ng tester. So hindi natin malaman kung wala talagang tester. So kailangan talaga natin yung tester natin. So ayan. So first, gawin nyo, doon lang kayo sa area ng meron tayong schematic nito pero no need na. So, kadalasan ito talaga yung mga sira. Meron iba naman yung mga no power, no display. Pero ito, may iba to kasi USB yung sira. So, ayan guys, tuturuan ko kayo. Remove natin yung processor. Ayan.
So, ayan, kung tester natin. So, check natin. Ayan. So, doon tayo sa OMS tayo. OMS tayo. Punta tayo sa OMS. Check natin yung reading. Check natin yung reading. Dito tayo. Ayan. Kita nyo yung reading. Yun. Medyo sira talaga. Ayan. Ito palang dahilan. Sa kabila. Same pa din. Listen natin. Baka dumi lang. Ito po is wala. Hindi pa ito nagalaw. Hindi pa ito nagalaw ng mga technician. Ayan. So, ayan. Check natin. Punta tayo sa second video. Ayan. Dito tayo. Ayan. Ayan. So, ayan na guys. So, ito yung mga port niya. So, ito din yung pangalawa. At saka yung 3.0 po. Ito, dalawa po yung 3.0. Dalawa po ito 3.0. Ayan o. Ayan, dalawa po yung 3.0. Saka dito. Meron ito din 2.0. So, try natin dito. Kapag ganyan ang issue, check nyo dito yung meron nyo yung mga, ayan o. Ayan, fuse. Yan muna natin i-check kung nagwo-work ba yung mga fuse niya. Ayan. Tatlo po yan. So, check natin. Tester natin. Check natin. Ayan. Yang tatlo. So, kuha tayo ng tester. Ayan. Check natin dito. Sa kabila. Okay, present. Dapat mag-beep yun. Tsaka dito. Hindi abot. Hindi abot. Ayan, dito na lang. Yung isa dito. Ayun. Kita nyo? Walang walang beep. Sira po ito. Dapat mag-beep yan. Ayan. Wala yan, oh. Wala. So, try natin sa kabila. Check natin yung isa. Ayan, yan. Dapat tapad lang nyo. Ayan, wala din. Walang contact. So, ayun, guys. Ano ba dapat gawin kapag ganyan? So, first, gawin natin kapag wala kayong mga donor board. So, mag-jump na lang kayo. Jump na lang. Jumper, yon, jumper na lang. Kita na nyo naman ha. Walang beep ha. Ayan o. Ayan o. Ayan. Walang beep. Walang beep. So, first natin gawin, i-jump natin yung dalawa. Okay. Kuha muna tayo ng jumper lead. Ayan. So, ayan. Ito tayo dito sa dalawa. Ayan. Para hindi tayo maano. Ayan. So, ayan. Diyan tayo mag-focus.
So, kuha tayo ng lead. Ayan. So, kuha tayo ng soldering lead. Ayan. Ito. Ayan. So, kailangan muna natin i-solder yun. Solder natin yung isa kakilid. Ayan. Konti lang. Lagay natin. Saka sa kabila din. Lagay natin sa kabila. Ayan. Sundin nyo lang. Ayan. So, ayaw yung tumanggal. So, kuha tayo ng... Dapat natin, lagyan natin yung dalawa ha. Dapat talaga yung dalawa yung lagay natin. Medyo ayaw kumabit. Ayan. At saka sa kabila din. Ayan. So, okay na yan. Kuha tayo ng pangkating. Kailangan katingin muna natin. Ayan. Ayun. So, kuha tayo ng panlinis. Ayan. So, ayan guys. So, punta tayo sa baba. Ayan. Meron pa dito. Lagyan din natin. Ayan. Ayan. So, ayun guys. So, lagyan natin. Jumper lid. Ayan. Wait, natin natin.
Ano, i-plaster natin kasi medyo mahirap yung ilagay. Kaya lang. Saan ba yun? Ayan. Ayan. Medyo ano na, hindi mahirap. Hanap tayo ng ano gyud, yung hindi ano. Sa kabila din. Ayan. So, kuha tayo ng pangkating. Ayan. Kung wala kayong donor board, yan lang talaga ang issue gawin nyo. So, dapat ano, check natin muna. Stir natin. Ayun, may beep na. So, sa kabila. Sa kabila. Ayan. So, dito, pangatlo. Ayan. Okay to. Wala to problema. Ayan, guys. So, ayun. So, itatry na natin. I-try natin yung ilagay. Ayan. Try natin. Kaya natin yung processor. At saka RAM. Lagay natin ng RAM. Ayan. Lagay natin ng RAM. Zoom natin para makita nyo. Ayan. Kuha tayong power supply, heatsink. Hindi malilimutan yung heatsink. Ayan. Ito, 24 pins, lagay nyo. Check natin sa ilalim. Okay, walang contact. I-check muna talaga yung mga tong contact sa ilalim. At saka, 8 pins. Ayan. So, at saka, keyboard. Ayan. Hindi malilimutan yung keyboard. Malilimutan talaga ang keyboard. Ayan. So, saksak natin. Ayan. Lagay natin dito. Sa dalawa. Dito tayo sa start sa taas. Ayan. So, on natin. Ayun, umilaw na. Tayo sa kabila. Ayun, umilaw na din. Tsaka ikatatlo. Ayan, umilaw na lahat. So, try natin on. Ayan, on natin. Ayan, umilaw na. Try na natin, umilaw yung ito, numlock. Try lang natin. Dapat umilaw yan. Wala pa. Hintay lang natin. Pero basta ganito na, yung basta umilaw na, yung supply ng ano dito is 5 volts. Umilaw to. Possible, okay na yung keyboard. Tsaka sa kabila, ayan, umilaw na din. Tsaka ito, umilaw na din. So, check natin sa ano, sa display, sa BGA. Kung meron bang display, check natin. Restart na natin muna. Baka ano. Start natin. Ayan. Start para ma-sure yung okay na yung board. Turn natin.
Sa kabila. Yan. Tayo lang natin. Hindi pa gumana. Baka nagloko yung keyboard ko. Ah, ito guys, ito lang yung ma-share ko. Kapag ito na yung ano, kanina walang ilaw, 'di ba? Kita niyo. So, ngayon umilaw na. So, okay na yung ano, yung board. Ayun oh. Gumana na. Gumana na yung keyboard. Ayun oh. Check natin ha. Wait lang. Ayan oh. Saksak na ha. Ayan. Kuha sa tatlo. Wait lang. Ayan. Wait lang ha. Okay. Ito ay katatlo. Layo talaga niya. And guys, okay na yung keyboard. Na-function na siya. Nagduko yung ano. Wait lang. Tayo lang natin ha. Ah, wait lang. Ayan. So, ayan guys oh. O, gumana yung keyboard na. Okay. Tanggal. Shutdown ko. Wait. Yung power cord. Ayan. Ayan. Tayo lang natin. Ayan yung keyboard. Ayan o. Ayan. So, punta tayo doon sa keyboard. Ayan. Enter natin. Ayan. Umenter na. So, at saka try natin. Ayan. Gumana na. Ayan. Gumana na. So, try natin sa kabila. Try natin sa kabila. Ayan. Gumana na din. Yung sa, ayun. Ito. So, try natin. Try natin. Ayan. Gumana na. So, yun lang guys yung ma-share ko. Kung paano mag-repair ng motherboard na ganitong issue. Ito po yung jumper na lang kayo kung wala kayong donor board. So, yun lang gawin niyo. Basic lang tayo. Kapag hindi pa rin siya gumana, try nyo lang flash BIOS. Kasi, ano, meron din yung issue. Kasi corrupted yung BIOS niya. So, yun lang guys yung ma-share ko. So, salamat. Thank you. Paki-like na lang share kung nagustuhan niyo yung video ko. Kung meron kayong gusto niyo gusto niyo meron kayong matutunan nga ibang motherboard, paki-comment na lang and like and share. Sige, thank you. Bye-bye. God bless and sa next video. Bye-bye.